March na. Kasi medyo prepared naman si SB na. Pinareview na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we approve we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na ng President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. So kaya po siya sa March, you think? Kasi when I use the word trial lang, medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yun po yung timeline niyo. Kasi para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Opo. Sir, alas na po dun sa rules kasi currently dinadraft daw po ng Senate Secretary and ng legal team ng Senate. Do you also plan parang kailangan pong linawin yung provision na kung kailangan ba talaga nakasession yung Senate or not? Or are you, meron po ba kayong participation kayong mga senador dun sa pag-draft ng rules? May participation. Pero siyempre, inaaral na nila ngayon with lawyers, yung nag-practice din sa korte para yung rules of court, yung mga necessary ilagay, i-propose nila as amendments. Pero may role ang lahat ng senador kasi we approve the amendments or not. Basta we can live with the existing rules. Meron na nga, nagamit na nga ito eh. May na-convict na nga under these rules eh. Pero kayo sir, satisfied niya just existing rules? Sa tingin niyo hindi na kailangan i-amend? It can be improved, pero depende na sa proposal. It can be improved kasi kunyari galing naman sa rules of court lang, ano na lang yun, elaboration na lang yun. Like may mga suggestion na include na yung pagtanggap ng evidence sa online o kaya yung virtual presentation ng mga evidence. Pwede, pero may reservation ako doon, pero open mind lang ako doon. Pero yung mga affidavits, etc., judicial affidavits, okay yan. Sir, can we say na ngayon malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi sabi ni SP parang, kailan masasabing may clamor? Ilan na ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan parang may mga political inclination, may mga biases. So can we say, sir, ngayon na malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi ba? So, baka may momentum na yan. Ay, ako dyan. Sir, ano lang, no? Halimbawa magsimula po yung trial March, April. Then, kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition? Dahil tulad po ninyo, graduating po kayo, yung mga re-electionist po, baka hindi makalusot lahat. Paano po yun? Back to zero po? Hindi. Dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Naka-record naman lahat yan. Naka-transcript yan. Tapos, I'm sure may video recording na. Kahit yung bagong senador, he or she can review the proceedings. Wala nang problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati yung new judge sa korte, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono nung witness eh. Ngayon, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na eh. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. Sir, hindi kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung sakaling mapatalsik si BP Sara, potential na mag-benefit po siya dito. Hindi never tayong magkaka-impeachment ng BP kasi potential... Lahat potential. Potential beneficiary ang SP. Pero hindi automatic yun. Ayusin natin yung kasi akala ng iba na pag mabakante ang Vice President, automatic ang Senate President ang magiging Vice President. Hindi po ganun. Mamimili po ang Presidente, ang incumbent President, from among the members of the Senate and the House, but needing the concurrence of the members of the Senate and the House. Ay, Mav, okay.
Sir, kapag alam po halimbawa mag-start na po yung trial, kasi po di ba merong period na after June 30 na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? Yung if ever matuloy ito, kunyari i-decide nila yung mga naiwan na ituloy nila. Ako I find nothing objectionable doon. Pero siguro better na lang na i-defer na muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Sir, ano bang ikaw yung Senate President? Meron bang pagkakataon na may muntik na may sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Kay Sereno. Yun. Oh. So sir, ano yun? Tama ba yung estimate ni SP Cheese na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni VP Sara? Okay yun. Okay yung Maliit lang talaga yung magiging expenses sa Senate. ni SP kasi hindi dapat maging reason yun na magbo-bloat ang expenses. It's the same venue, it's the same building, it's the same place. It's the same offices na meron ng mga legal. Kukuha ka siguro, papalitan mo siguro yung consultant mo, yung sa ibang topic mo na consultant, sa tax. This time, kukuha ka ngayon ng isang lawyer na nagpa-practice sa before the courts para mag-guide ka. Pero yung mga individual senator, may mga individual additional expenses. Papalitan mo lang yung saan yung focus mo. Okay, from Bilyonaryo. Good morning, Sen. Hannah po from Billionario. Sir, nag-release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Sira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na ando pa sa existing stationery ko yung PDP Laban, di ba? So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung Sa Supreme Court? So, yung decision ng COMELEC na sila Kusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin, marireverse pa yan. And then at the same time, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko. At ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's contract. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP Laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to leadership, legally speaking, of our own party. So, But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party. Alam po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalista Party. NP. NP. So, yung PDP na ginagamit nyo, PDP Laban, yung kanila mga senatorial candidates, hindi nyo ini-endorso? Hindi. Hindi namin in-endorse yun.
May kaso pa kami sa Supreme Court. Oo. And then, anong dating sa inyo, sir, nung mga nagiging parang patutsadahan, batikusan yung remarks ni former President Duterte na patayin yung 5 senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race? Anong dating sa inyo, sir, noon? Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Mhm. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators, kasi pwede nga pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. Mhm. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero, i-ano natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia, yung may 2 nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Balikan sila, sabi nila joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for violence and then sasabihin mo joke only. Kasi di ba yung bomb joke nga, yung pag nag-joke na may bomba. I-discourage natin ito at wag natin ito parang i-encourage. Kaya how do you discourage an act? Sometimes kinakasuhan mo yan para ma-discourage. And Sir, considering follow-up ko lang former yun. president siya, sir, di ba? Ang former president, wala na pong immunity puso. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganung pananalita sa kanya. Ayun na. Pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 penalizes bomb jokes? Yes. Meron. So, pwede siya doon? I do not know the context ng bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So yun na nga, kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws. Okay. Pero sir, hindi factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo, sa private crime lang yan na kailangan yung tao mismong apektado ang magrereklamo. So this is actually in the nature of a public crime. If it is a crime, kaya i-ano ko na muna. Wala akong expertise na doon sa bomb joke law. So PD, just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So, bagamat sabi niyo dapat dinidiscourage yung gano'ng mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa gano'ng pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba, hindi joke yun. Sir, nagsabi na po kasi NBI na hindi naman nila iimbestigahan. Hindi ko na ima-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so be it. So be it. Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay COMELEC Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yon. Do you think it's about time i-amend ang Omnibus Election Code para ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, napansin ko na yung negative campaigning noon pa, kaya research ko na yan noon pa, mga 3 elections ago pa o 4 elections ago. Yung positive campaigning, kailangan mo i-identify sarili mo, di ba? Kunyari, lalagay ka ng ad o maggagawa ka ng mga printed materials, paid for, then the candidate paid by, then the payor plus the dapat ang negative campaign ganun din. Kung sakaling ipi-place ang mga negative campaign, kasi tama siya, pagbasa ko rin ng election code doon, allowed. But ang problema nila, pinapayagan nila yung mga pailalim na tira eh. Dapat pag may negative campaigning ka, ilabas mo na rin. Dapat nandun paid for and paid by.
Pero malabo yung paid for. Siguro paid by. Kasi it's against a candidate. No? Ilabas. Dapat hindi pwedeng nakatago. Because it is actually allowed. So, okay lang na allowed yun, sir. Pero proper na negative campaign. Wag botohin si pwede yun, pero wag yung mga chismis or whatever, libelous. May kaso ka pa rin. Okay. JC. Hi, Sen. Good morning po. Topic lang po. Yes. SC sets or oral argument on Maharlika Investment Fund po. Sir, Sen, nakatanggap na po ba kayo ng kopya po ng SC Reso with regard po dun sa oral arguments po? Maharlika. Yes, nakatanggap na kami. Actually, nag-attend ako dun sa PhilHealth. Yung una naman, meron pa sa 25 ang second round sa PhilHealth. Ang Maharlika would be April 22. Sa Baguio pa ata. May mga paghahanda kayo dun, Sen, or next Dapat move? maganda na. Tatawagan ko na yung mga fellow petitioners ko, yung namin. Mag-meeting na kami. Nakita ko na, nabasa ko na rin yung gusto nila mga topics na i-discuss. Okay. Any other question? Okay. Ma'am. Sir, ano na pong update dun sa kaso po ninyo sa Marikina? Okay. Ang case naman sa Marikina, hindi naman ako yung affected, di ba? Kasi Oo, yung kalaban ninyo. ang na-disqualify si Mayor Marcy Teodoro ng division. So I think he has appealed it sa MR, ang tawag dyan, motion for reconsideration, which is treated as an automatic appeal sa NBank. So it's pending sa NBank. Siguro bumibili ng NBank kasi may dalawang nag-retire So may dalawang new appointees. So bigyan din natin ng time yung dalawang new members na acclimatize. Sir, paano yun kung nakalagay na po siya dun sa balota? Okay lang po yun. Actually, it's safer na nandun ang pangalan kasi mas madali na yung if you are disqualified, sasabihin lang ng COMELEC, we will not count. We will not count your votes, or even if your votes are counted, they will not be given any effect. So, yun. So mas safer yung may andun yung pangalan kaysa sa wala yung pangalan, tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified, hindi mo na mapiprint yun. So, that's the more cautious way of doing things. Na i-print mo muna lahat ng pangalan, tapos may time naman sa dulo pa, kahit ano yung resulta, you can say na walang effect yung boto nung disqualified. Pero Sir, the mere fact na incumbent mayor po itong kalaban ninyo, mabigat po bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa... Undefeated ito eh. Mabigat. He is an undefeated politician in Marikina. Pero hindi yun ang issue. Ang issue rito is in running as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications? Kasi he did something, he moved to another district. Yun eh. He moved this registration to another district. Yun. So pagbalik, na-violate na yung 1-year residency requirement. So, anong plano nyo? Paano nyo dadalhin sir yung kampanya nyo? Considering na ang kalaban nyo nakaupong mayor ng Marikina. That traditional way lang of campaigning, winning the hearts and minds of the people. So, may track record naman si Mayor as Mayor, may track record naman ako as public servant, as legislator. Ang tinatakbuhan namin is as legislator. So, pwede na. Meron din tayong K. At the mere fact na at the mere fact na legitimate na mga taga Marikina kayo, sir. 50 years na po ako dyan sa Marikina. How many voters do you have in Marikina? Doon sa District 1, 130,000. Sa buong Marikina would be around 300,000. Sir, may patanong lang si Ninfa. Yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan nyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter nyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero yung sasabihin ko sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing. Okay. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, bigyan niya rin ako ng time, i-explain ko yung position. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion na
ang conclusion namin, hindi kailangan in session ang Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then, i-quote namin ito mga kinote ko. So, yun po yun. Yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. So, sir, hanggang ngayon, wala pang initial response si SP doon sa unang letter niyo sa kanya? Wala pa no in writing. In writing, pero nandun na yun. Sinagot na sa yata ako sa press con. Kaya nga. Kaya, so, ganun na lang. Magsagutan na lang kami sa media. Pero kung nandito siya, sir, kakausapin mo personally. Okay naman kami ni SP Cheese. SP, andito ka ba ngayon? Pag-akyat, same floor naman kami. Di, daanan ko na siya. Okay, any additional question? No more? Okay. Sir, there's a new PCO secretary. Yeah. Who I understand is, Other staff, dati mong staff. what do you mean? Tinext ko nga siya eh. Sabi ko, ginulat mo naman ako rito. Hindi ko alam na. Si Cesar, kaibigan ko rin yung kumpare ko yun. Kasama ko sa National Youth Commission si Cesar. Pero, sure na ba yun? Is that confirmed already? Si Jay? Cesar Chavez already announced. Na si Jay na is the answer. Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course. Kilala nyo rin si Jay, di ba? You know him, and then you work with the giant media company, and he's also Ilocano. Di ba? So you think that was a factor? But I don't think so, kasi si Cesar naman sa Bicolano. So, hindi. It wasn't a factor, pero he's qualified, si Jay. Sir, may implication ba yun? Yung madalas na pagpapalit ng PCO? Parang may problema ba? Baka mahirap i-manage ang opisinang yan. Hindi ko alam eh. Wala akong personal knowledge sa politics ng mga ng media eh. So baka mahirap patakbuhin yung opisina na yan. Kasi actually ang PCO kasi parang pinagsasamang iba-ibang, 'di ba? Napansin natin sa budget process yan eh. Iba-ibang mga opisina pilit na pinagsasama sa isang department. I hope si Jay can do it with his pleasing personality. I-PR niya lahat yan, pagtsagaan niya lahat yan. So, hintayin na lang natin. We wish him all the best. No? And then the new,